sisters, alam niyo ba, sa buhay ng tao, at maraming naitanong niyo na ito, na mayroong dalawang katanungan. Alam niyo ba yun? Na mayroong dalawang katanungan na hindi pwedeng hindi naitanong ng tao kung siya ay nabubuhay. Una, anong mangyayari pagkatapos ng kamatayan? No, ano mangyayari sa atin pagkatapos natin mamatay? Is there life after death? No. At pangalawa, talaga bang mabubunaw ang mundo? No. Pastor, ano ba naman yung topic natin ngayon? No? Kamatayan tapos pagkagunaw. No. So, naitanong niyo na ba yan sa inyong mga sarili? No? Kahit bilang mananampalataya, no? Kahit alam natin yung mga sinasabi ng Biblia about life after death at sa panahon ng muling pagbalik ng ating Panginoon. May naniniwala ba dito na bugunawin ang mundo? Kasama kayo? Para alam po kung naniniwala kayo. May naniniwala dito na bugunawin ang mundo. Meron? Yan, mabuti naman. Walang nagtaas. Hindi po bugunawin ang mundo. Magkakaroon ng mga changes, no? Matinding sakuna, pero hindi po magugunaw ang mundo. Hindi tulad nung pinapakita sa mga sci-fi o sa mga movies, sabog ang mundo, no? Uulan ng mga asteroid na kung ano-ano, tapos biglang maglalaro, no? Na mapupulbos. Hindi po mangyayari. Iba po ang sinasabi ng banal na kasulatan. So brothers and sisters, anong yung kinalaman nito sa ating mensahe sa hapon ito? No? And our message is about the day of the Lord. No? So ulitin ko lang sa mga praise and worship team, no? Huwag niyo pong sasabihin, this is the day of the Lord. No? Pwede sabihin, this is the day that the Lord has made. No? Pero huwag niyo pong sasabihin na this is the day of the Lord. Mali po yun. Kasi po, ang the day of the Lord is the second coming. Tandaan niya na, yung mga praise and worship leaders, no? Kung sasabihin, this is the day of the Lord, magtaas po tayo ng mga maganda po natin ang ating mga sarili. Mali po yun. Because the day of the Lord is the second coming. Kailangan alam natin yung mga terminology na yan. No? So, mga kapatid, samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Tayo pong lahat ay yumuko. Hallelujah. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na napakabuti mo sa aming mga buhay. Salamat po sa presensya ng bawat isang kapatiran. Tunay nga po na salamat sa isang linggong pag-iingat, Panginoon. At naririto kami, Panginoon, sama-sama makikinig ng inyong mensahe para sa aming buhay. Lord, marami po kabalahan, maraming umaagaw ng aming attention. Tulungan niyo po kami na maibigay ng buong puso at buong isip, buong kaluluwa, Panginoon, ang mga sandaling ito sa aming pakikinig ng inyong mensahe. Makita nawa namin ang aming kalagayan, makita nawa namin ang aming sitwasyon, ang aming, at higit sa lahat, Panginoon, ang aplikasyon nito sa aming pang-araw-araw na buhay bilang mananampalataya. Muli po, Panginoon, samahan niyo po kami. Lukubin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. At panalangin ko rin, Panginoon, na kayo ang manguna, ang inyong banal na Espiritu, ang manguna sa akin, Panginoon, upang maipahayag ko ng buong linaw, Panginoon, at buong katapangan ang mensahe niyo sa hapon ito. Muli po, sa inyong pong papuri, ang pasasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus at sa patuloy na paggabay ng Santong Espiritu. Amen. So mga kapatid, every time a sermon is preached about the second coming, ito po ay napakahirap na topic. Even for us preachers, mahirap po para sa amin. At ako lagi ko ang sinasabi nung makikita sa Pilipinas ay hindi ko maalala kung meron akong narinig na messages about the second coming of Christ. Parang iniiwasan. Pero mga kapatid, napakalapit na ng mga panahon at nakikita na natin, no, ang unti-unti na katuparan ng propesiya ng Biblia about the second coming of our Lord. No?
Siguro nakikita nyo yung mga nangyayari, no, sa Israel. No? At sabi ko nga, ito yung ating eschatological clock. No? No? Sabi natin, pinanganak si Jesus sa bayan ng Israel, namatay, nabuhay, siya'y muling babalik. No? At ano man ang nangyayari sa bayan ng Israel, ay dapat din nating bantayan dahil dito nakasalalay. No? Ito yung ating barometer, kumbaga. No? At sa ating pong pagbubulayan sa hapon ito, nakikita natin, Pastor, bakit ba natin kailangan pag-aralan pa ito? Kailangan po natin, no? Dahil bilang mga mananampalataya, ay kailangan po we must be aware, we must be watchful, maging mapagbantay tayo. At sa huli, mga kapatid, makikita natin yung benefits, yung kaalaman natin tungkol sa mga last days, no? Kasi ito po yung magbibigay sa atin ng karunungan, hindi tayo matatakot baga. No? I want you to open your Bible on 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 11. No? At ang ating pong pamamaraan ngayong hapon ito ay sa paraan po na hindi yung normal na sermon. No? Gusto kong kunin yung inyong partisipasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong mga Bible kasi verse by verse po ang ating exposition sa hapon ito, no? Para lubusan po natin maunawaan. No? Okay. So, in this chapter, no, makikita natin din sa inyong mga Biblia, sabi niya, maging handa sa pagdating ng Panginoon. At gusto kong buksan nyo rin sa chapter 4, at ito po yung konteksto ng ating pagbubulay. No? Bakit ba umanto? No? Bakit ba isinulat ni Apostle Paul yung chapter 5? No? Siyempre, kailangan maiwanan muna natin yan. At makikita natin yan doon sa chapter 4. No? Okay. So, brothers and sisters, may problema kasi ang mga taga-Thessalonians. No? Alam naman po natin na si Apostle Paul ay nag-mission, marami siyang natayong churches, no? At isa itong mga mananampalataya dito sa Thessalonica na nakasama ni Apostle Paul, no? At sa paglipas ng panahon, may mga namatay, no? So kanina pinag-usapan natin yung kamatayan, no? May mga namatay na mga mananampalataya, no? And in this scenario, Paul is preaching about the second coming of Christ. No? Isipin niyo po itong scenario natin na to. Ito ay namatay na siya ang ating Panginoong Jesus. No? May mga mananampalataya na ng panahon ni Apostle Pablo. Ito yung congregation. So, isipin niyo to. Parang tayo mga taga-Thessalonica na buhay tayo, minisyon tayo ni Paul. Tapos, pinipreach ni Paul about the second coming, may mga namatay ng mga mananampalataya. No? Tapos yung mga nabubuhay ngayon, tinatanong nila, Pablo, Apostle Paul, paano yung mga namatay sa atin? Anong mangyayari sa kanila? Ibabalik ang Panginoon, ipatay na sila. No? So ito po yung konteksto. No? So kung kayong bigyan ng background dito para maintindihan natin yung ating paglipat doon sa chapter 5. No? So, pinaliwanag niya ng Apostle Paul yan na ganito, ang mga namatay ay muling bubuhayin, no? At sila ay sasalubungin ng Panginoon. So, yung chapter 4, Apostle Paul is talking about the mystery. No? Alam niyo ba yung mystery? Yung mystery about the rapture. No? So, tandaan nito, yung the day of the Lord, the second coming of Christ, and the rapture, ito po ay separate event. No? Hindi po ito pareho. No? Minsan kasi, kapag naisip natin pagbalik ng ating Panginoon, ito yung rapture. Hindi po. No? Mauna po yung rapture. No? So, siguro, bagamat na ituro natin ito nung pandemic, no? Naalala niyo yung nag-lesson tayo about sa eschatology na topic natin itong rapture. Sa mga next natin doon sa pag naglolokali tayo, gusto kong gawin natin parang style seminar ito with audio visual. So ayusin natin to, no? So para ma-recall nyo yung mga series of events. Maganda kasi yung alam natin yung mga pagkakasunod-sunod, no? Kasi pag alam natin yung mga pagkakasunod-sunod,
hindi tayo maliligaw hindi rin tayo, higit sa lahat, hindi tayo matatakot. Iyan ang purpose ng pag-aaral natin. Para malaman natin kung nasaan ba ang church pagdating nito the day of the Lord. Okay, so brothers and sisters, in chapter 5, sinasabi ni Apostle Paul dito is the second coming. So dito na yung pagbalik ng ating Panginoong Jesus. So buksan nyo yung sa chapter 5, so iisa-isahin natin ngayon yung verses 1 to 11. So in this sermon, mga kapatid, meron tayong mga ilang points na gusto kong bigyan ng pansin natin. At ito yung pagbubulay natin. So, unang puntos po natin, in 1 Thessalonians chapter 5, verses 1 to 3. So, tingnan niyo muna yung verses 1 to 3. At nakikita dyan, basahin natin, ang sabi dyan, mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinabi ng tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. So, yung slide na. So, ang sabi nga Apostle Paul, mga kapatid, hindi ko na kailangan isulat pa ito sa inyo. So, you already know. Ang issue nga dito, mga kapatid, sinasabi kasi, maraming nagtatanong. Kanina, doon sa chapter 4, sabi, ano po yung mangyayari doon sa mga kapatiran natin na namatay na? At dito, sumulat si Apostle Paul, sabi niya, hindi ko na sabi niya, mga kapatid, hindi ko na kailangan isulat pa ito sa inyo, pero sinulat ko ulit. Alam niyo, parang pinaalala niya yan, nagpaalala siya muli, Pero, ang punto dito, mga kapatid, doon sa sitwasyon, kung susulitin natin ang Biblia, parang sinasabi talaga ni Paul dito, na ituro ko na sa inyo ito Parang yung sitwasyon din natin, napag-aralan nyo na ito noon, naituro na natin. Pero, ulitin natin ngayon para maalala nyo muli. So, ganun yung sitwasyon nila. So, ang sabi diyan, you already know. You already know. Sabi kung kailan magaganap. At dito, mga kapatid, meron pong times and season na sinasabi. At this time and season, alam niyo ba yung Greek word na chronos? Narinig niyo na yun? Yung mga mahilig sa dito? Relos, Kuya Olan. Chrono. Mga narinig niyo yan? Chrono. Dito inako yan. Ibig sabihin, yan yung Greek word of time. So, madalas yung marinig yan, yung parang mga advertisement, chrono, mga brand, So, chronos and kairos, So, Greek words ito about the time and season, Actually, yung pag-aaral natin maraming mga Greek word, pero ito na lang yung kinuha ko kasi mahirap na, masyado tayong magiging broad, Siguro doon sa specific na pag-aaral natin, ibabalikan natin yung mga Greek word. Kasi nga, yung ating pong Biblia sa Tagalog, when we study the Bible in our language, yung magandang malita Bible, medyo sabihin natin siya, yan ay masyado ng shallow. Hindi na i-explain mabuti kung ano yung talagang gustong ipaniwating. May mga pagkakataong ganun. So, gusto ko lang makita natin, this is the time and the season. Ito yung panahon at yung mga specific. Kasi minsan, alam natin yung oras, pero hindi natin alam yung talagang eksaktong season. So, sinasabi ng Biblia, sinasabi ng Apostle Paul, ito na yung oras, ito na yung panahon. At sabi diyan, nagbigay siya ng analogy. The Bible is full of illustrations, analogy. At ano yung sinasabi niya dito?
Ano nga yung verse para makita nila. Yan, no? Sabi diyan, sapagkat alam ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng araw ng magnanakaw. Alam niyo ba kung kailan kayo nanakawan? Meron ba dito? Kami sa Pilipinas, 4 na beses kami nanakawan, pero hindi talaga namin alam. Hindi namin na-checkpoint yung magnanakaw. 4 na beses. So, kung alam natin, na-experience na ba ito tumawag sa inyo? Doon bulaon. Ito yung pupunta dyan at magnanakaw. Iwan mo bukas ang pinto nyo sa harap, ganyan. Hayaan mo, ikulong lang ang mga aso para hindi kami habulin. Meron bang gano'n? Hindi, di ba? Dahil kung alam nyo na nanakawan kayo, siguro, lalabas nyo yung mga shotgun nyo. Sasama pa kayo ng isang batalyon para hindi kayo manakawan. So, ito po yung analogy na ibig sabihin hindi natin alam. Hindi tulad ni Apostol Pablo ang pagdating ng ating Panginoon bilang isang magnanakaw. Tapos, in verse 3, ano sabi nyo sa verse 3? Ito yung madalas na itinuturo ngayon. Sabi diyan, kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag, tiwasay at panatag, ang ibig sabihin po niyan, this is like the days of Noah. Naalala niyo ba yung panahon nung bago gunawin ng mundo, hindi nga pala magugunaw, nung bumaha, at namatay lahat sa pamamagitan ng baha. Ano yung sinabi doon, di ba, kung naalala yung istorya ni Noah, more than 100 years niyang ginawa yung ark, pero patuloy pa rin sa paggawa ng tao ng kanilang kasalanan, di ba? Patuloy sila sa kanilang paggawa, At sabi diyan, yung sinasabi kasi dito yung tiwasay at panatag ang lahat, Di ba? Yun nga yung irony dito Yun nga yung illustration, di ba? Nananakaw ka sa panahon na ikaw ay tiwasay at panatag, di ba? So, yung tiwasay at panatag dito, sinasabi, ito yung peace ng tao, ito yung katiwasayan, ito yung kapanatagan na binibigay ng mundo. Kaya maraming nagsasabi, even many theologians, many preachers, many religious organization na malayo pa. Matagal pa ang pagdating kasi magiging maayos daw muna ang lahat. Pero pag hindi kasi natin nauunawaan yung series of events, brothers and sisters, iba kasi ang perspektibo, iba ang paningin ng mga tao, mananampalataya at hindi mananampalataya sa usapin ng pagdating ng ating Panginoon. Yung mga hindi mananampalataya, hindi sila aware At gagawin pa rin nila yung mga nakasanayan nila. At makikita kasi natin dito na magkakaroon talaga ng kaayusan bago bumalik ang ating Panginoon. Siguro doon sa iba sa inyo, narinig nyo na yung One World Government. Sino yung nakarinig dito? Wala bang mahilig mag-YouTube dito na nag-research? Wala nang brother Salvi. Yung mahilig mag-search ng mga One World Government, Antichrist, hindi nyo ba naisip yan? Wala na ba kayong time para sa mga ganyan? Pero minsan maganda po na makita natin yan. Na magkakaroon talaga ng isang peace, magkakaroon talaga ng kapayapaan na iisipin ng mga tao lalo na hindi na natin kailangan ng Diyos kasi maayos na ang lahat. So, darating po yung mga pagkakataong ganito sa paningin ng mga hindi mananampalataya. Pero mga kapatid, mamaya po makikita natin yung kalagayan, nasaan ba tayo? Ito kasi yung punto natin sa hapon ito na gusto kong makita nyo. Nasaan ba tayo bilang mga mananampalataya sa muling pagbalik ng ating Panginoon? So, nakita natin yan, a thief in the night, yung tulad ng isang magnanakaw, mayroong katiwasayan. So, ang punto natin, the day of the Lord will be like that. It will come unexpected time. Thus, it is important for us to be prepared. Naalala niyo yung message
natin nung mga nakaraan, yung 10 virgins. Diba? So kanina binasa din doon sa ating scripture reading, no, ni Kuya Olan. No? Alam niyo po, yung series ng mga sermons natin dito sa pulpito, ito po ay hindi ko po ito basta iniimbento lang o basta ginagawa lang ng pagkakasunod-sunod. No? Ito po ay nakabase sa ating liturgy. No? At yung ating liturgy, ito yung sinusundan natin every Sunday. No? At ang maganda po dito, no? Parang nakikita na hindi naman expected, no? Pero nakikita natin yung relevance, no? Kahit ginawa itong liturgy na to a year ago, pero parang nakikita nung nagiging relevant ba? Nakikita siya ba yung gusto ko explain? Nagiging akma, no? At dito natin nakikita yung pagkilos talaga ng banal na espiritu doon sa mga materials o doon sa mga ginagamit ng ating Panginoon for us, Christians, no? To walk, no? Doon sa ating pagiging mananampalataya, no? So, tuloy natin, no? So, yung ang sinabi pa, no? Isa pang illustration is yung pagsumbong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Guys, no, naranasan niyo na ba to? Guys, no? Yung mga lalaki, siyempre hindi. Girls, no? Girls, sigurado, yung mga nanay natin. No? Ano ba yung birth pains dyan? No? Yung pag-labor, pero dito mga kapatid, no? Ang sinasabi ni Apostle Paul dito, tingin ko hindi yung labor Kasi pag yung labor, alam mo yung after 9 months na dala mo, alam mo na kung kailan ka manganganak, di ba? Ang tingin kong sinasabi dito is the contraction. Di ba yung paghilap? Di ba minsan, course alam, tatakbo na dadalhin nyo na sa ospital, tapos nagko-contract, tapos di naman pala manganganak pa. No? So, ito yun. Ito yung ginawang example ni Apostle Paul dito. No? Yung mga birth pains, no? At yung during the time of labor, no, iba pang period yan, pastor, no? Ito yung mga paghihirap talaga, no? So, yung birth pains, yung sinasabi naman dito yung times of labor, ang ginawang illustration naman dito, ito naman yung sa tribulation. Ayan, so, ang marami tayong mga no? At gusto ko hindi tayo maging ignorant, no? Sa mga terminologies at sa mga pangyayaring tulad nito, no? Na kailangan. Okay, so deep in the night, birth pains, no? So diyan inahin tulad ni Apostle Paul ang the day of the Lord. So ituloy natin, no? So in verses 4 to 8, no? Verses 4 to 8, you are children of light. Ano mo doon sa ayan, no? So, nakita ngayon natin, no? Ano ba tayo? No? Dito sa sinasabi ni Apostle Paul. Nasaan tayo? No? So, ang sabi ni Apostle Paul, ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya hindi kayo magbibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. No? Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o dilim. Verse 6, kaya nga kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang pag-isip at di tulad ng iba. Ulit natin. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang nagdarasing. Ngunit dahil tayo'y sa panig ng araw, dapat maging matalino ang ating pag-isip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Panginoon. So brothers and sisters, you are children of light. Ano ba tawag sa ating mga mananampalataya? We are the light and
Pastor, mataba. Hindi. No. Kapag nawala ang asin, ano mangyari? Mabubulok. No. At yung analogy o yung illustration po ng asin sa Biblia, mga kapatid, is a preservative. No. Tandaan yan. No? Bilang mananampalataya, imagine nyo ito. No? Pag wala na ang lahat ng mananampalataya sa mundo, ano mangyayari? Kapag nawala na ang ilaw at asin, ano mangyayari? Patuloy na. So, minsan sinasabi ng mga tao, Pastor, ang sama-sama ng mundo. Lahat, kaguluhan dito, kaguluhan doon. Isipin nyo, pag inalis ng Diyos ang lahat ng Kristiyano sa mundo, no, anong mangyayari? Ngayon nga, nandito tayo eh. Diba? Isipin nyo ito, ngayon nandito ang mga mananampalataya, ang sama-sama ng mundo. Pag inalis lahat ng mananampalataya na wala ang ilaw at asin ng sanlibutan, chaos ang mangyayari. So, sinasabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, no, you are the light of the world. So, brothers and sisters, Jesus said, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Matthew 5, verse 16. So, mga kapatid, kanina sinasabi natin, nasaan ang mga mananampalataya sa muling pagbalik ng ating Panginoon? No? May idea ba kayo? May idea kayo? Nasaan tayo? Pag bumalik ang ating Panginoon? Ha? May idea? Anybody? Nasaan tayo pag muling dumating ng Panginoon? Brothers and sisters, sabi natin kanina in chapter 4, we talk about the rapture. No. In chapter 5, we are talking about the second coming of the Lord. So mga kapatid, ang mga mananampalataya po, sinasabi ng Diyos, ikaw ang ilaw. No. Hindi pwedeng manatili ka na ilaw ka tapos nandun ka sa dilim. Nagigits nyo ito? No. Ikaw ang asin, ikaw ang ilaw ng sanlibutan. So brothers and sisters, before the second coming of Jesus Christ, ang mga tao na buhay pa. No? Sa panahon na bago dumating ang ating Panginoon, sila ay mararapto. They will be caught up. No? Napanood niyo ba nakalimutan ko yung title ng movie ni Nicolas Cage eh? Left Behind, no? Oh, pilot siya doon. Yeah, pilot siya doon. Left Behind, no? So nakita niyo yun, yung napanood yung movie niyon, yun ay isang idea na rapture, no? Yung co-pilot niya nawala, no? Natira damit, no? Lahat ng mga bata, no? Puro damit, no? Tapos nagkagulo na kasi nagdadrive. Imagine nyo, nagdadrive, no? Tapos laho. O di siyempre, bababangga yung sasakyan. Yung aeroplano, magbabagsakan, walang pilot eh. Basta paano naka-autopilot? Pero siyempre, ano pa rin yun, problema pa din yun, no? So, ito yung senaryo, mga kapatid, no? That for us Christians, no, we will be raptured bago dumating ang ating Panginoon. No? Ang problema kasi, mga kapatid, no? Kaya po napakahirap na subject ito. No? This is not a series of events na sasabihin natin na continuous na after one day, mangyayari after one period, mangyayari, hindi po eh. Even the day of the Lord. So sabi niyo, Pastor, day. No, ano ba ang day? 24 hours. No? Diba? One day. No, ibig sabihin, pero mga kapatid, hindi po ito mangyayari lamang sa loob ng isang araw. And even the series of events, the rapture, the second coming of God, hindi po natin alam. No? Na pag na-rapture ka, bukas, kinabukasan, darating na si Jesus Christ, hindi po ganun ang sinasabi ng Biblia. At wala pong eksakto, no? na sinasabi ng Biblia, after that, after this, hindi po, ito po ay lahat ay prophecy. No? But the point is, brothers and sisters, we must be aware. Kailangan meron tayong alam dito. No? So kaya nga, ang punto nga ni
Hindi tayo, hindi to pwedeng, sige, basta maghanda kayo. Basta kailangan maging mananampalataya si Kristo. Basta ready lang, yun lang. No. Yun lang madalas kong narinig ng bata ako eh. Basta mag-ready ka na, huwag naiintindihin yan, huwag na naiintindihin. Pero mga kapatid, kapag alam po natin ano yung magiging benefit natin dito, hindi tayo matatakot. And this is our aim nga eh. No? Madagdagan yung kaalaman natin. At bilang mga mananampalataya, ano sabi? No? Mananampalataya, no? Dapat maging matalino sa pag-iisip. No? Ngunit tayo sa panig ng araw, dapat maging matalino ang ating pag-iisip. No? Paano magiging matalino kung wala tayong pag-aaral? So, ito po ay bahagi ng ating responsibility to know. Yung minsan sinasabi, ang marami namang mga religious groups obsessed naman sila. Alam niyo yung gusto nilang malaman? Kung sino daw yung Antichrist. Alam niyo na ba kung sino yung Antichrist? No? Sabi na, doon daw sa Rome. Wait, baka hindi po. Sinasabi lang nila yun, pero mga kapatid, hindi po natin alam kung sino ang Antichrist. At mga kapatid, ang sabi ko nga kanina, no, ang pag-alis ng Diyos sa lahat ng mananampalataya, dito po magra-rise ang Antichrist. Dito pa lang siya lalabas pag wala na ang lahat ng mananampalataya. No? Kaya nga mas dapat mag-focus tayo kay Christ. Hindi yung lahat inisip ko, sinasabi si Elon Musk ba? Kaya bento ng ganyan, si Elon Musk, dami si Jeff Bezos, lahat ng mga mayayaman kinukulit nila dyan sa Antichrist na yan, no? Hindi pa, no? Pero isa lang sinasabi ko sa inyo, ang Antichrist ba din? No? Sorry po sa mga pero sigurado yan, no? Nakasulat din sa Bible. No? No? Yung magiging Antichrist daw ay bading. No? So, hindi ako yun, ha? So mga kapatid, we must be aware. Kailangan alam natin, no, yung mga times and season. No? At sabi dyan, no, kailangan maging matalino tayo. No? Kaya nga yung, when we talk about sleep, no? During the night, no? Sa mga pangyayari, di ba kapag lumindol ng gabi? No? Pag lumindol ng gabi, ano nangyayari? Diba? Maraming namamatay. Kasi natutulog sila. No? Pero mga kapatid, the Bible, when it talk about sleep, no? Yung analogy na naman, no? Yung illustration na naman ng pagkakatulog, no? Sa Biblia, hindi po ito yung physical na natutulog. No? Ang sinasabi ni Apostle Paul dito, na pagkakatulog ay yung ating spiritual life. No? Hindi tayo dapat mandamig, hindi tayo dapat lumayo sa Diyos, no? Dapat maging maalam tayo, maging gising ang ating buhay spiritual. Naunawaan ba natin mga kapatid? No? So, Paul is talking about not the physical sleep dito mga kapatid. No? He's talking about our relationship, no? Our spiritual status. No? So, in this section, brothers and sisters, no, sinasabi, dapat maging matalino. No? Magkaroon tayo ng self-control, sound judgment, discretion, no? At makita natin, sabi dyan, yung isuot, no? Helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. No? So, naalala niyo ba yung natin, yung the armor of God? No? Anong tawag doon sa helmet? Helmet of? Helmet of? Hindi ko napakinggan yung alam niya eh. Kayo, ano helmet of? Helmet of? Salvation. No? Diba? Yun yung pag-asa, sabi helmet ng pag-asa at pagliligtas. Yan, nakasulat na dyan. So, mga kapatid, bakit yung helmet
sa ulo? No. Siyempre, Pastor, helmet sa ulo. Bakit yung helmet sa salvation? Kasi nga mga kapatid, ano yung pinupunto dito? No? Sabi niya, kayo yung ilaw eh. No? Kayo yung iligtas. Huwag niyong kalimutan. Huwag niyong kalimutan na kayo iligtas na. Huwag niyong kalimutan na kayo anak ng Diyos. Huwag niyong kalimutan na kayo yung ilaw. Huwag niyong kalimutan na kayo ang asin ng sanlibutan. So brothers and sisters, Christians must have a good defense. Paul says that faith, love, and hope of salvation constitute such a defense. Kaya nga, ang turo, magpatuloy tayo, magmahalan, mag-encourage, patuloy sa pag-aaral. At huwag natin kalimutan na tayo, mga kapatid, ay mga niligtas ng ating Diyos. So, tuloy natin. In verses 9 to 10, God appointed us to obtain salvation. No? Kanina sinabi natin na you are the light eh. No? Kung ikaw ang light, ibig sabihin ng mga kapatid, ligtas tayo. No? Tayo ay niligtas. Sabi doon sa verse 9, hindi tayo pinili ng Diyos upang baksakan ng kanyang puot. No? Sa Bible study natin, yung laging katanungan, si Brother Tim, sigurado alam niya to eh. Lagi siyang sumasagot dito. Saan tayo iniligtas ng Diyos? On the wrath of God. Kaya nga mga kapatid, kung tayo ay iniligtas, kung tayo ay pinili mga kapatid, hindi tayo magdaranas ng puot ng Diyos. Amen? So ang tanong nyo ngayon, Pastor, nasaan tayo pag nag-tribulation? Nasaan tayo pag dumating na ang mga trahedya na yan? Nasaan tayo? We are saved from the wrath of God, brothers and sisters. Kaya yun na nga eh, rapture. Rapture ka na bago pa mangyari yan. So, kaya ang tanong, mahirap pong maiwan. Mahirap maiwan. Pag nag-rapture. Kasi mga kapatid, kahit po tayo patay na pag sa rapture, tayo ay muling mabubuhay. At ang mga buhay, magkakaroon nyo ng bagong katawan. They will be caught up in heaven. Kaya mahirap pong maiwan sa rapture. Sabi niyo, Pastor, baka may second chance. Gusto niyo ba ng second chance? Ito na ang time. No? Pagbutihan na natin. Di ba? Ang kiling nyo na yan. Na tayo ay ligtas, mamuhay tayo bilang mga ligtas. Diba? Gusto nyo ba yung, Pastor, kung maiwan man ako, baka may chance pa dun. Gusto nyo ba magdanas ng kung ano-ano? Sabi nung iba, sino daw tayo? Who are we to be exempted from all the tribulations? Kung mga disipulo nga ng Diyos namatay, naghirap, inusig, sino tayo? No. Brothers and sisters, iba po ang kalagayan ng church. No. Sa panahon, when Jesus Christ died, iba po yung church. Iba po ang kalagayan ng church. Lagi natin in-illustration, ano yung madalas kong sinasabi sa inyo na illustration ng church? Tayo ay mga babaeng ikakasal sa Diyos. Kung tayo ay magdadanas ng matinding puot ng Diyos, isipin nyo ito mga kapatid, before your wedding day, anong gusto nyo? Gulpi sarado kayo bago kayo ikasal? Imagine nyo, puting-puti ka, tapos puro pasal, puro dugo. Bago ka iharap doon sa mapapangasawa, hindi po, mga kapatid. So, ang sinasabi ni Apostle Paul, God appointed us to obtain salvation. Verse 10, sabi dyan, namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. No? Brothers and sisters, Paul emphasized the identity of Christian believers as children of light. Namatay na ang Diyos. Namatay na ang Diyos para sa ikaliligtas natin.
So brothers and sisters, the purpose of the action of God is to save us from the wrath of God. Brothers and sisters, in both new and old, hindi po ito bago. Ang second coming po ay idiniscuss na, no? Sa Old Testament pa. Sa Old Testament pa lang yan topic na. No? Ang hindi lang po masyadong o hindi ito na-discuss yung rapture because anong sabi ni Paul? It is a mystery. No? May mga denomination na hindi naniniwala sa rapture. No? Hindi sila naniniwala sa rapture. Pero si Apostle Paul na mismo nagsabi, it is a mystery. Sabihin, mystery ito. Ang importante dito, alam natin yung logic. No? Alam natin kung ano yung mangyayari. No? Hindi natin kailangan maging ignorante dito. Baka mamaya sabihin, uy, sister, sabi niya, nag-church ka pala, ano ba yung rapture? Naniniwala ba kayo sa rapture? No? Tapos sasabihin mo, hindi ko alam hindi ko pa narinig yan Huwag naman gano'n, ano? So, kailangan alam po natin yan, brothers and sisters. No? So, we are appointed for salvation. No? God intended believers should not experience wrath. No? Yun po yung dinesign sa atin So, alam niyo ba that salvation has 3 tenses? No? Ano yung tenses natin? Present tense, past tense, present tense, future tense. Very good. Galing sa English No? Even our salvation, brothers and sisters. Ano yung past tense natin ng salvation? Save. Ano tawag mo sa save na yan? We are justified. Yan ang past tense. No? Yan ang past tense. Justified by whom? Jesus Christ. We are saved by Jesus Christ. We are justified by the blood of Christ. No? Ano yung present tense natin? We are sanctified. No? Kaya nga mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay saved when you are not living a sanctified life. When you are not living a holy life. No? Kaya yung sanctification, ito tayo. Ito yung ginagawa natin ito tayo mga kapatid. We are being sanctified. No? Dumarating man yung mga problema, dumarating man yung mga pagsubok mga kapatid. Sabihin natin yung mga micro or mini tribulations of life mga kapatid, hindi yan bigay ng Diyos. Yan ay dulot ng mundo. No? Because we are saved from the wrath of God. No? Ito ay dulot ng mundo. Lahat ng mga paghihirap, lahat ng mga problema natin, ito ay dulot lahat ng mundo. Huwag natin isisisihin ng Diyos sa mga lahat ng mga paghihirap. Hindi po. Dahil yung tribulation na darating, hindi pa binabaksak ng Diyos ang kanyang buot. No? At hindi po tayo entitled doon. Hindi tayo magdaranas ng buot ng Diyos. And the future tense, we are being spetaw natin glorified. At yung glorification na yun, brothers and sisters, matatamo natin bigla yung doon sa rapture pag napalitan ka na ng bagong katawan. Kasi hindi po tayo pwede kumakit sa langit sa ating physical body. No? Kaya nga yung mga namatay na, magbabago niya, bibigyan ng bagong katawan. Tayo na buhay, kung buhay tayo sa panahon ng rapture, di ba, maglaro yun, naglaro, pero magkakaroon ng spiritual body, no? Na hindi na mabubulok. No? Kasi hindi tayo pwede sa langit dahil ang katawan natin ay panglupa. No? At nakita natin ito doon sa resurrection ng ating Panginoong Jesus. Pastor, paano natin mapapatunayan ang lahat ng yan? Nakita na natin, no? Kaya ang ating Panginoon namatay, inilibing, muling nabuhay, at nung siya'y nabuhay,
pinakita niya sa kanyang mga alagad yung bago niyang katawan. Hindi niyo ba naalala yung mga istorya natin ni Jesus Christ? Sarado ang room, di ba? Doon sa upper room, sarado dahil natatakot sila na lusubin sila ng kung sino. Ang Panginoong Jesus nakapasok na hindi binuksan yung pinto. Anong ibig sabihin nun? Jesus has a glorified body na. Bago na yung kanyang kalagayan. Kaya nga ano yung mga sinasabi ng Biblia? Nagpakita siya ng sabay-sabay. Anong mangyayari yung sabay-sabay? Iba na yung katawan niya. Iba na yung kanyang na-express na yung kanyang pagiging Diyos nung muli siyang nabuhay. So brothers and sisters, our application, 1 Thessalonians 5 verse 11. Ano yung bilin sa atin? Sabi diyan, dahil dito palakasin nyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. So brothers and sisters, for us believers, we must engage in ongoing process. Nung nakaraang Sunday, ano yung topic ko? Sige nga. Ha? Choice. What is your choice? Spiritual growth is a choice. No? So, mga kapatid, it is an ongoing process to build up. No? Hindi lang yung sarili natin, hindi lang yung iba. To improve. No? Not to be stagnant. No? Encouraging each other, sharing joys. No? Hindi lang yung joys, even sorrows. No? And even blessings. No? Mga kapatid, and this is the importance of fellowship. Mga kapatid, paano natin tutuparin ang sinasabi ng Biblia to encourage one another? No? To love one another, to share each other's joys and sorrow kung nandun lang kayo lagi sa bahay. Sige nga. No? Paano tayo mag-encourage to one another kung hindi tayo ma-attend ng mga pagtitipon? No? Kaya nga mga kapatid, nakakalungkot, maraming sinasabi nila, naniniwala ako sa Diyos, naniniwala ako sa Diyos, pero hindi ako naniniwala dyan sa mga tao sa simbahan. No? Mga kapatid, no? For us to be, kung sabihin natin yung salamin ng pagiging mananampalataya, we cannot do it alone. No? Hindi tayo mag-grow sa ating spiritual life kung nag-iisa lang tayo lagi. So we need fellowship. No? Ano sabi? Huwag niyong kaligtaan ang pagtitipon. Tapos, mga huling habiling sa muling pagbalik ng ating Panginoong Hesus. No? Sabi, magpalakasan kayo. No? Mag-encourage one another. Paano mo encourage naman? Paano ka encourage? Nasaan ka? Diba? So, kailangan natin ng fellowship, brothers and sisters. No? At yun yung ginagawa natin ngayon. No? Kaya nga nakakalungkot minsan, sana ang exemption lang lagi, no? May mga kapatid tayo, may sakit. No? Okay, sige, wala. May sakit kasi, may trabaho, walang problema. Pero mga kapatid, no, as much as possible, kung kaya natin, no, kaya nga nakakatuwa nga minsan, kahit pagod, kahit maraming isa niya, kahit masama din ang pakiramdam, patuloy pa rin, no, sa ating pagdalo. Kasi nga mga kapatid, napakahalaga po ng sama-sama pagdalo. To build up, no? Paano tayo ma-encourage, paano tayo makakapagpalakasan mga kapatid kung wala tayo. Nasaan ka? No? O kaya, yung puro malalakas na lang ba? No? Yun ang problema minsan, yung mga nasa church, puro malalakas. Nasaan yung mga palalakasin natin? Nananatili nung naglalayo-layo, no? Hindi natin mapalakas kasi wala. Diba? So, ang kailangan mga kapatid, no? During this time
ng hardship, malapit na, sinasabi natin malapit na, lalo natin encourage ang bawat isa. Lagi ko nga sinasabi, hindi lang si pastor yung mga kamusta pag mayroong wala. So, kailangan lahat tayo. Lahat naman tayo may number. Kaya nga, make it a point. Ito, hindi ko alam. Ako lang siguro sa inyo. Siyempre, pastor ako. Pastor, responsibilidad mo yan. Ako lang siguro ang may number ng lahat dito. Lahat ba kayo may number ng lahat dito? Ha? Messenger. Pero yung baka kahit sa messenger, hindi pa lahat eh. So, brothers and sisters, make it a point na lahat tayo merong number ng lahat. Meron tayong way to communicate, ng lahat. Para magpatuloy tayo, magpalakasan, Kaya nga, ano yung sabi for us to continue encourage one another, sharing joys and sorrows. Minsan kasi, puro joy lang yung gusto nyo i-share eh. Sige, pastor, may bagong bahay ako tayo, may bagong sasakyan, blessing natin gano'n. Pero pagdating ng mga sorrow, sino-sorrow nyo? Tapos bigla na lang tayo maalis ng church. Hindi gano'n. Kailangan, even the joy, even the sorrow, as family, i-share nyo yan. Kasi nga, paano tayo ma-encourage? Diba? So, lahat yan. Itinuturo ng Biblia, wala tayong, hindi tayo, wala tayong dahilan. Kasi, wala naman pumansin sa akin yung panahon na, paano papansin, hindi naman alam. Walang nakakaalam. Kaya, hindi lamang yung joy yung isi-share natin. Even the sorrow, the problem, hindi nyo naman kailangan i-post nyo doon sa group chat natin, ito yung problema ko, blah, 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 blah. Inilagay lahat yung problema ng hindi po. Meron tayong mga process of friends naman dito, di ba? May mga kaibigan tayo. Pwede nyo naman akong i-PM. May mga, kung meron mga special request, may mga special issue na kailangan natin bigyan ng pansin. We have all the communication na. Ang problema na, hindi tayo nagiging open. So, tandaan natin, it is a counseling, paano ito itagubili ni Apostol Pablo, sharing the joy, not only the joy, but even the sorrow for us to lift up one another. So, brothers and sisters, offering blessings of various kind. Siguro dito, alam ko, very, naman ng mga kapatiran mo, very generous tayo, and dito tayo namulat na yung sharing the blessings to each other. At ito yung maganda na panatilihin natin, brothers and sisters. Kasi sa panahon ng mga problema, sa panahon ng mga paghihirap, brothers and sisters, ito yung support natin Marami sa atin dito, yung mga nag-iisa lang, sabi walang kamag-anak, walang ibang maaasahan. Pero mga kapatid, nandito nga tayo, there are family. At dapat ang mindset natin minsan kaya tayo nasa church for us to have a support group. Ito yung tulungan natin Hindi lamang sa spiritual, even yung finances, wala namang lahat tayo na dumaraan minsan sa mga kagipitan, pero lahat naman tayo, magtutulungan tayo, wala pong magiging problema yan. So mga kapatid, our final words, sa muling pagdating ng ating Panginoon, matatapos si Pasko, sabi ko sa inyo, mahaba yung sermon. Pero paminsan-minsan lang naman. Alam ko naman na hindi naman laging mahaba yung sermon. At namumonitor ko, alam niyo yun ang kagandahan ng may YouTube. Alam niyo ba, yung average ng mga sermon ko is from 35 to 40 minutes. No more, no less. Pag ako nag-iisang oras, pang anniversary na yan, pang joint fellowship. Kung ako magtagal man na yun, kasi mga kapatid, mahirap yung sermon ito. Mahirap yung sermon ito. Ang hirap umpisahan, mahirap tapusin, mahirap explain, pero ang punto natin mga kapatid, kailangan natin
natin ito. Kailangan natin ito. So mga kapatid, sa muling pagdating ng ating Panginoon, hindi natin kailangan matakot. Hindi tayo matatakot kung alam natin kung bakit mangyayari ang mga bagay-bagay na ito. Hindi tayo matatakot kung alam natin kung bakit mangyayari. Hindi tayo matatakot kung meron tayong kasiguraduhan. Amen? Kung meron tayong kasiguraduhan. Sa halip mga kapatid, tayo ay mabuhay ng may kagalakan. Tayo ay mabuhay ng may pag-asa. Dahil mga kapatid, ito po yung tandaan natin. Hindi magdaranas ng puot ng Diyos ang mga taong iniligtas ng kanyang anak. Hindi magdaranas ng puot ng Diyos ang mga taong iniligtas ng kanyang anak. Na iniligtas ng ating Panginoon Jesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu.